Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, ito yung tinatawag nating penultimate na linggo para pagpasok po natin sa pagtatapos ng panahon ng Kwaresma at papasok tayo sa susunod na linggo sa mga mahal na araw. Sa Lunes ng huling linggong ito ay ipinapaalala sa atin ni Kristo at ang kanyang hamon ay kumuha tayo ng tanglaw sa kanyang liwanag. That He is the light of the world. At tayo rin ay hinahamon na maging mga ilaw or light bearers ng ilaw na ito para sa ating mundo ngayon at sa ating panahon. At upang maging marapat tayong tumanggap sa mga biyaya ng pagdiriwang na ito, aminin muna natin ang ating mga kasalanan, humingi ng awat kapatawaran sa ating Panginoong Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawanawa tayo ng ating mahabaging Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami mapuspos. Kaya't ihanda mo kaming kamtin ang iyong alindog sa langit. Pakundangan sa pagbabagong sa luma nami ugali ipinalit. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang binibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang pinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangan mamatay? Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa magbububo ng dugo ng babaeng ito, sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ng binata at nagpatuloy ng pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di mo na sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya na ng isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos, nagsalita si Daniel. Paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, Matandang walang pinagkatandaan. Inalalantad ka na ng maraming kasalanan ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na ginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala?
Kung talagang nakita mo ang pinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutop ninyo? Sumagot siya, sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo, at hahatiin ka sa dalawa. Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit, narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan? At sumagot ang matanda, sa ilalim ng punong putol. Gayon, pakli naman ni Daniel, buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos, sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo ay siyang tatapatan o lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit saang daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinaghisimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng likod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin, wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo.
Kinaumagahay nagbalik siya sa templo at lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga Pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na lalakad sa kadiliman." Sinabi sa kanya ng mga Pariseo, "Ikaw ang nagpapatotoo sa iyong sarili. Hindi maaaring tanggapin ang patotoo mo." Sumagot si Jesus, "Kahit ako ang nagpapatotoo sa aking sarili, totoo ang sinasabi ko, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paroroon. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking paroroonan. Humahatol kayo ayon sa paghatol ng mga tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. Humatol man ako, tama ang aking mga hatol, sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kundi ako at ang amang nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang tao. Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin ang amang nagsugo sa akin. Kaya't siya'y tinanong nila, "Nasaan ang inyong ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi ninyo ako nakikilala ni ang aking ama. Kung nakikilala ninyo ako, siya'y makikilala rin ninyo." Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo sa may lalagyan ng kaloob. Ngunit walang nanghas humuli sa kanya sapagkat hindi pa niya oras. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong ebanghelyo, narinig natin si Jesus na nagwika, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi nang muli mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay." Tamang-tama po ang paalalang ito sa atin ni Jesus na tayo'y papasok na sa mga mahal na araw next week. Isa itong pagkakataon para sa atin upang makapagnilay tayo at tingnan at perhaps tanungin ang ating sarili na kung si Jesus nga ba ang tumatanglaw sa ating buhay at nagsisilbing liwanag. We can ask ourselves whether is really Jesus our light? O baka naman kasi sa ibang ilaw tayo kumukuha ng liwanag. Many of us, for example, make the things of this world our light. Madalas, ang motivation natin ay magsagsid lamang sa buhay na ito. Madalas, ang iba, ang motivation ay yung kanilang career, at yung kanilang mga gusto sa buhay, at ginagawang secondary sa kanilang primary focus ang pagsunod at pagkuha ng tanglaw kay Jesus. Jesus becomes our secondary priority. Ang problema po sa liwanag na pinagkakaloob ng mundo ay hindi ito pangmatagalan. Ito ay pansamantala lamang, that the light that this world offers will not last forever. Anytime, pwede itong mawala. Magandang tingnan muna natin ang narinig po natin sa
unang pagbasa sa aklat ni Daniel. May dalawang elders na nagsilbing mga judges sa mga Israelita. Dito, isang halimbawa ito ng dalawang hukom na hindi kumukuha sa ilaw at tanglaw ng ating Panginoon. Bagkus, ang pinagkukunan nila ng kanilang ilaw ay ang kanilang desire, ang kanilang mapanghalay na mga intensyon. Instead na ang liwanag ng Diyos ang kanilang naging gabay, pinili nilang gabayan sila ng liwanag ng kanilang makamundong pagnanasa. We heard in the first reading an example of one of the capital sins. May dalawang hukom na nagnasa sa asawa ni Joachim na nagngangalang Susana. Siguro magandang pasadahan natin ng mabilis lang ang 7 capital sins at magandang dalhin natin ito bilang isang checklist ika nga. Para pagdating ng mga mahal na araw, ito yung dadalhin natin kay Jesus at ito yung magiging basis ng ating pagninilay na kung saan titingnan natin ng very objectively sa ating buhay spiritual, si Jesus ba ang tumanglaw sa atin? O baka naman talaga iba ang pinagkukunan natin ng liwanag? Una is the sin of pride. Teka, bakit nga pa 7 capital sins ang tawag dito? Tinatawag nitong deadly sins. Bakit? Kasi ang mga kasalanang ito ay siyang ugat ng iba pang mga kasalanan at ang 7 kasalanang ito ay namumunga ng mas marami pang kasalanan. Kaya tinawag siyang capital sins. Una is pride, yung ating mapagpaimbabaw o sobrang kayabangan. Pride or exaggerated love for oneself, which makes us think and act that we are better than the others. Sa sobrang mapagpaimbabaw na ugali, minamaliit natin ang ibang tao. Thus, ang mga susunod na mga kasalanan noon, matututo tayong gumawa ng mga bagay-bagay upang ipakita lamang na tayo nakaaangat. Dahil sa sobrang kayabangan, hindi na tayo natututong makinig. At tayo sumasalungat na doon sa laging sinasabi ni Pope Francis at paalala sa atin that a synodal church is a church that listens. Ibinaba ni Pope Francis in a way, ang institusyon ng simbahan sa itaas. Inilagay niya ito sa mga karanasan ng karaniwang tao. The second is the sin of greed, or the desire to what belongs to others leading to dishonesty. Ibang tipong sa sobrang pagkagahaman mo, nagkakaroon ka tuloy ng mga kasalanan pang iba. Sa sobrang pagnanais mo na mapasa iyo mga bagay-bagay, you have become dishonest to your dealings with others. Matututo tayong magnakaw dahil sa sobrang pagnanais at pagnanasa na magkaroon ka ng mga bagay na yon. Susunod na dyan ang corruption. Susunod na dyan ang pagbibigay ng mga hatol na unjust katulad ng nasa first reading. Ikatlo ay galit or anger. Ang anger ay isang capital sin dahil sa sobrang galit, maraming kasalanan ang maidudulot nito. Maraming halimbawa ito. For example, yung mga road rage, because of that anger na hindi na-resolve. Sasabihin, kinat ako baka may iniwasan lang ba to o may iniwasang naglilinis ng kalsada, kaya biglang gumano. Hindi talagang pinaglaban mo bumaba ka sa kalsada, sa sasakyan mo. Nagsuntukan kayo. And we know already the result. Kamatayan. Mapanakit sa tao. Murder. Marami yan, yung galit. Dahil sa sobrang galit, hindi ka natututong magpatawad. Dahil sa sobrang galit, pinuno ng puot ang iyong damdamin at hindi ka na ngayon welcoming para sa iba. Yung pang-apat ay gluttony, or that great desire for more and excessive food and drinks, sa sobrang katakawan. Bakit ito
isang capital sin dahil sa sobrang pagmamalabis, sa sobrang pagkuha ng pagkain, marami ang nasasayang. At dahil marami ang nasasayang, marami ang nadideprive makakain sa iba. Panglima is envy or the discontent and resentment over the desire for disadvantaged possessions or attainments. O ibig sabihin, inggit. Sa sobrang inggit, natututo tayo magsinungaling. Halimbawa, sinabihan ka ng iyong kumare, ay nagpapasalamat ako sa Diyos kasi ang bait-bait ng anak ko, binigyan ako ng regalo, nagaling siya sa Europe. Tapos, pinakita yung branded na may LV. Tapos sabi niya, ganun ba? Meron din ako niyan, kumare. Naiwan ko lang sa bahay. Kahit wala naman. So natuto siya magsinungaling. Tapos narinig doon sa kanyang kapitbahay, uy, si kumare, binigyan ng regalo ng anak niya. Ay, hindi, galing lang yan dyan sa Green Hills. Natuto ko talaga magawa ng kwento na hindi naman verified. Dahil sa sobrang inggit. Yung pang-anim ay sloth or katamaran. Sobrang katamaran. And we know this already. Dahil sa sobrang katamaran, you don't take responsibility. At yung pang-pito ay lusts. L-U-S-T, lusts. An uncontrolled desire for sexual pleasure o ang pagnanasa. Ito yung kasalanan doon sa unang pagbasa. Yung dalawang hukom, their judgment was clouded with lust. Sa sobrang lang pagnanasa kay Susana, nanganak ito ng iba't ibang mga kasalanan. Pagsisinungaling, pinaratangan si Susana na meron daw isang batang o binatang lalaki na hindi naman totoo. At sa sobra nilang pagnanasa kay Susana, ito ay kanilang pinag-isipang ipapatay sa pamamagitan ng paghahatol ng mali. Mga kapatid, ano ang sinasabi sa atin ng lahat ng ito? Ano ang pwede nating baunin habang tayo ngayon ay papasok na sa mga mahal na araw? I told you kanina, magandang gawin natin itong checklists. And objectively, in our meditation, in our participation in the procession, habang tayo ay nagwe-way of the cross, habang tayo ay nanunood ng mga pelikula tungkol kay Kristo, The Passion of the Christ, for example, habang tayo nakikinig sa mga pagbasa ng Holy Week, especially on Good Friday in the veneration of the cross, dalhin natin ang listahang ito at huwag tayong mahiya kay Jesus. Dahil sa pamamagitan lamang ng pagtingin ng sarili at pag-amin sa sarili na tayo nagkasala, ang liwanag ni Jesus ay siyang tatanglaw sa atin sa pamamagitan ng kanyang kapatawaran. Pope Francis, in the opening of the Jubilee said, tinanong siya, ano po ba ang magandang attitude para sa pagpasok natin as pilgrims of hope? Sabi niya, we must fan the flame of hope that has been given us and help everyone to gain new strength and certainty by looking to the future with an open spirit, a trusting heart, and a far-sighted vision. Inilatag kaagad ni Pope Francis ang mga dapat na attributes na meron tayo bilang bearers of hope, bilang pilgrims of hope, having this open spirit, isang diwang hindi makitid, isang pag-uugali na welcoming. Having an open spirit ay hindi basta-basta tayo quick magbigay ng judgment. Dahil alam natin na hindi pa natin nakikita at nalalaman ang buong katotohanan. Pangalawa is having a trusting heart. Ibang klase ng puso na kahit maraming pinagdaan ng sakit, maraming pinagdaan ng frustrations, betrayals, for example, hindi tayo nawawalan ng pagtitiwala sa Diyos at pagtitiwala sa bawat tao. Na alam natin na ang bawat tao ay may kanya-kanyang kwento. At ang pinanghuhugutan natin ng pagtitiwala ay ang pagtitiwala ni Jesus sa atin. Si Jesus mismo ang nagtiwala kahit makasalanan tayo dahil binigyan niya ang kanyang sarili at inialay. Pangatlo, Pope Francis said, we should have a far-sighted vision. Isang pananaw na hindi makitid, isang pananaw na tumitingin sa mas malawak
na pangunawa. Palagay ko, kung meron tayo nitong tatlong to, makatutugon tayo sa hamon ni Jesus na kunin ang kanyang ilaw at maging tanglaw ng sanlibutan. Mga kapatid, naalala natin ang pagkahabag ni Jesus sa babaeng nakikiapid. Tumawag tayo sa Kanya sa ating panalangin. Natitiyak na tayo rin ay Kanyang kahahabagan. Sa bawat kailingan ng ating tutugon, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan, naway makaranas sa mapagmahal na habag ng tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Atin nawang iwasan ang paghatol sa iba at sa halip ay tingnan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga may mabibigat na pasaning dala ng kahirapan at alalahanin, naway maunawaan na hindi sila iniiwan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol, naway patatagin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kaligayahan at kapayapaan sa mga bisig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ipagdasal din po natin sa misang ito ang lahat ng mga intensyon at panalangin ng ating mga kapanalig na ipinadala sa atin, that the Lord may grant them their heart's desire and their prayers. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. I'd like also to offer this Holy Eucharist for all the intentions of those people whom I promise to pray for, especially our benefactors and sponsors of the Ascension Mission. We pray. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maging mapagpatawad sa mga taong hindi maganda ang pakitungo sa amin. Ipakita nawa namin sa kanila ang habag na ipinakita ng iyong anak na si Jesus sa babaeng nahuling nakikiapid. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap sa banal na paghahain, ay buong galak nawang makaharap na may kadilisayang angkin, upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinahimanas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ayon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo po ang iyong sibahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa, ni Elias na aming Obispo, ng Tanang Kaparian at lahat pong naglilingkod sa iyong sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw, lalo't higit ang mga pinagbimisa namin sa araw na ito. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Bilang isang sambayanang pinabuklod ni Kristo, dumulog tayo sa ating Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para napagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa gusto, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa mga piging ng iyong pagpapala, ay pamalagiin nawa nitong walang hilig na masama, at sa gayoy maliksi naming masundan ang mga yapak ng halimbawa ni Jesucristo, ang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain po kayo ng ating mahabaging Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, umayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.